Ciao Raga! Kumusta Raga? Welcome sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Raga, ang video na ito ay for clarification purposes. Meron kasi akong ini-upload na isang short video noong isang araw. In-explain ko na para sa pagkakaroon ng Permeso di Soggiorno Lungo Periodo UE, mas kilala pa rin iyan sa tawag ng marami na Carta di Soggiorno, ang basehan ay 5 years mula nang magkaroon ng Permeso di Soggiorno at hindi 5 years na residensya. Although sa pagkakataon na magre-request ng Carta di Soggiorno ay dapat na mayroong valid na residensya sa Italia. Kahit na nabanggit ko na isa iyan sa mga pangunahing requirements at mayroon pang iba pang mga requirements, ang intindi ng iba at itinatanong nila ay kung hindi na daw ba kailangan pa na makapasa sa test lingua italiana. Kaya lilinawin ulit natin, kahit na nag-reply na ako doon sa mga nag-comments, doon sa mga nagtanong, kasama pa din sa mga primary requirements para magkaroon ng Permeso di Soggiorno Lungo Periodo UE ang sapat na knowledge sa Italian language. Kaya, requirement pa rin na makapasa sa test lingua italiana na livello A2 para magkaroon ng Permeso di Soggiorno Lungo Periodo UE or yung tinatawag pa rin ng madami na Carta di Soggiorno. Dito sa official website na ARE, nagpapa-prenotate ng apuntamento o nakuha ng schedule para sa test lingua italiana na livello A2. Kailangan ang either SPID o CIED para makapag-login at makapag-register. Ang exam na yan ay walang bayad. Ang link ng website na yan ay ilalagay ko sa comment section para mabilis mong makita at mapuntahan. Ulitin lang natin ha, para mas maging malinaw pa. Kailangan pa din na makapasa sa test lingua italiana na livello A2. Kung nag-aral dito sa Italia, no need na mag-exam pa. Sapat na yung diploma di scuola secondaria di primo grado o secondo grado o laurea oppure iscrizione universitaria. Banggitin na din natin yung iba pa ng mga pangunahing requirements. Isa din na requirement ang pagkakaroon ng sapat na redito. Nakabase ang required na amount ng redito doon sa isineset na amount ng assegno sociale kada taon. Reminder ha, na paiba-iba ang amount ng assegno sociale kada taon. Dahil yan ay mayroong trend na laging nataas dahil nga ng inflation rate. Ngayong 2026, ang amount na nakaset para sa assegno sociale ay 7,101 euros. Kaya dapat ay hindi mas mababa ang redito annuale sa 7,101 euros. Poi, kapag ka mayroong kariko, ang katumbas na halaga na mapapadagdag bawat kariko ay kalahati ng amount ng assegno sociale. Kung hindi, 3,550.50 euros kada isang kariko. Dahil yan ang kalahati noong 7,101 euros na amount ng assegno sociale ngayong 2026. Kaya ang isang residente na mayroong isang kariko, ang redito dapat ay 10,651.50 euros. Dahil iyan ang total ng 7,101 plus 3,550.50. Ganun lang ang formula on how to compute ng required na redito. 7,101 euros dahil yan ang amount ng assegno sociale ngayon, po'y magdadagdag ng kalahati noon, which is 3,550.50 euros kada pamilya na kariko. Para naman makompute kung magkano ang sweldo monthly para umabot doon sa redito, dahil ang amount ng assegno sociale ay 7,101 euros, i-divide laang ng 13. Kundi, 546.02 euros kada buwan ang dapat na sweldo o kinikita para makaabot doon sa required na redito. Eh bakit divided by 13 at hindi divided by 12? Dahil kasama ang 13-month pay. Kaya divided by 13 at hindi 12 months lang sa isang taon. Kapag ka na-compute mo na
kung magkano dapat ang reddito annuale, kung halimbawa na mayroong kariko, di ba? Kung ilan yung kariko, i-compute mo. I-divide mo din ng 13 para malaman ang dapat na maging sweldo kada buwan para umabot doon sa required na reddito depende kung ilan ang kariko. Additional na important information. Kapag hindi sapat ang reddito ng requirente, maaaring i-consider na isama ang reddity ng mga members ng pamilya na kasamang nakatira sa iisang bahay. Requirement din ang allogativa kapag mayroong kariko. Kundi, dapat ay mayroong sapat na sukat ng bahay. Pero kapag ang requirente ay single lang, o kaya naman ay wala siyang kariko, hindi requirement ang allogativa. Isa pang requirement, asenza di periculosità. Ibig sabihin, ang aplikante ng Carta di Soggiorno ay hindi considered as a danger to public and state security. In short, walang naging kaso o kasalukuyang kaso at hindi na-convict sa anumang krimen. So, i-recap natin ngayon ha, yung 6 na pangunahing requirements para magkaroon ng permeso di soggiorno lungo periodo UE, also known as Carta di Soggiorno, na ang validity niyan ngayon ay 10 years. Una, 5 years nang mayroong valid na permeso di soggiorno, residenza sa Italia, reddito minimo, allogativa kapag mayroong kariko, asenza di periculosità, at pang-anim, pasado dapat sa test linguan na A2 o kaya naman mayroong diploma kung nag-aral dito sa Italia. Uulitin natin ha, na iyang 6 na iyan ay primary requirements. Sa susunod na vlog, gagawa ulit ako ng vlog na kasunod nitong information na ito tungkol sa permeso di soggiorno lungo periodo UE, ididetali pa natin doon yung mga documents na kailangan na mayroon at dapat na ihahanda. Maging kung magkano ang gastos sa pagre-request ng Carta di Soggiorno. Plus, iba pa na important infos maging kung kailan ba dapat na gawin ang adjournamento. Kaya abangan mo yan, Raga. Pahabol na information. Kung gusto mo na magkaroon ng permeso di soggiorno lungo periodo UE, also known as Carta di Soggiorno, at ikaw ay qualified na, pwede ka na agad mag-request subito. At no need pa na hintayin ang expiration ng iyong normaling permeso di soggiorno na meron ka ngayon. So, pwede ka na agad mag-request. Once na ikaw ay qualified na at ready na yung mga documents, hindi mo na kailangan na hihintayin pa yung expiration ng permeso di soggiorno na normally na meron ka ngayon. Ang validity ng ini-issue ngayon na permeso di soggiorno lungo periodo UE, also known as Carta di Soggiorno, para sa ang edad ay 18 years old pataas, meaning para doon sa mga adulti, ay 10 years ang validity. Samantalang kapag minorenne, meaning below 18 years old ang edad ng holder, 5 years lang ang validity. Yun, Raga, sana naging malinaw yan sa iyo. Abangan mo yung susunod na vlog, yung follow-up na vlog tungkol dito. Sana ma-share mo rin sa iba para na sa ganun ay makatulong tayo sa mga kababayan natin dito sa Italia. Maraming salamat talaga sa panonood mo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta mo. Once again, this is Chad. And always remember, Chad will guide. Raja Raga, alla prossima!